name is Ruli Cagadas. I'm 50 years old. I work here in Malaysia already for more, I think around 9 years already. I work as a senior lecturer for School of Communication and Creative Arts of KDU University College. Tahanang Filipino is, I think, one of the oldest Filipino communities here in Malaysia. We started in 1985. Nagsimula ito bilang isang maliit lang na grupo para yung mga Filipina na tuwing Sunday lang nakakalabas ay mayroon silang napupuntahan. At mula doon na-form ang Tahanang Filipino through the initiatives of Brother Anthony Rogers na siyang nag-manage dati ng National Archdiocese Office of Archdiocese Office. At mula doon, matatag ng nagpatuloy ang Tahanang Filipino. Isa sa mga activities ng Tahanang Filipino is to extend trainings, upgrading skills ng ating mga OFWs, especially ng ating mga domestic helpers. Since 1985, I believe, kasi once a year lang itong CAPE training namin. And for every term, meron kaming mga pinoproduce na around 200 to 300 graduates. Ang mga subjects na ino-offer namin ay katulad ng caregiver. Tatlong antas yan ng caregiver courses. Meron din kaming mga culinary arts and baking, tailoring. Lahat na pwedeng mapagkakakitaan nila kung sakaling gusto na nilang umuwi ng Pilipinas at mag-for good. Yun yung ino-offer din namin dito. Maliban doon, meron din kami mga kasama din sa training courses namin yung para naman sa socialization ng mga Filipinos. Like for example, we offer also guitar courses. Meron ding modern dancing, hip-hop dancing, and yoga and Zumba. Yun yung iba sa mga, yun yung mga madalas na ino-offer namin. I think lately, because last Sunday was our graduation, we offered one new training course which is all about BPO IT. Kasi every Sunday halos pinag-uusapan pa rin namin dito si President Duterte, lalong-lalo na yung mga pagbisita niya sa iba't ibang mga bansa dito sa Southeast Asia. At I think dito lang sa Tahanang Filipino, we always are looking forward sa mga usap-usapan namin na sana bumisita naman siya sa Malaysia. Isa sa mga magagandang implication siguro nito ay yung makita namin na paano ang pakikipaglaban ni President Duterte sa mga OFWs. Oh well, the way I see it, parang talagang ang lakas-lakas ng kanyang dating, at saka napakalaki ng kanyang nagawa na sa Pilipinas based doon sa first 100 days na update. At I think lahat naman halos na nagsasabi na wala pang mga ibang mga naging previous na presidents ang nakagawa na so far ng mga nagawa niya at kaya pa niyang gawin, I